Nais maging milyonaryo, kaya binansagan na ambisyoso na, may sayad pa. Ito ay isang kwento kaugnay sa isang baliw na janitor na nawalan ng hanap buhay. Ating alamin sa kwento na ito kung gaano kaimposible ang pangarap nito at nais na marating. Kasama na rin ang aral na matututunan mo sa importansya ng pagiging kakaiba. Lunes ng umaga ay naghahanda at naglilinis ng gusali ang mga janitor sa isang napakalaking kumpanya. Dahil mamayang gabi ay may darating na isang VIP or very important person sa kanilang year-end party sa nasabing gusali. Ang nakatoka sa comfort room ay si Jerome at si Mang Piping. 2 taon na sa trabaho ang 23 anyos na si Jerome at si Mang Piping naman ay 55 anyos na. Habang kumakain ang lahat ng trabahante ng kanilang pananghalian ay nabanggit ni Jerome na balang araw ay magiging mayaman ito at maninirahan sa isang mansyon na may swimming pool. Pinagtawanan siya ng lahat at sinabihan na ambisyoso at nahihibang. Wala daw ito sa tamang katinoan. Dahil dito, napakwento tuloy ang kanilang department head na ayon sa kanilang pagpupulong kanina na ang kanilang bisita mamaya na hindi pa inilalantad ay isang dating janitor daw tulad ni Jerome. Isang araw, habang naghahanda ng hapunan si Aling Cora, ay napansin niya ang kanyang binatang anak na si Felipe na umuwing malungkot sa kanilang tahanan. Galing daw ito sa job interview. Nung tinanong niya ito sa kung ano ang dahilan, ito ang ikinwento ng kanyang uniko iho na anak. Hindi ako natanggap, inay, sa inaplayan kong trabaho kanina. Pare-pareho po lahat ng inaplayan ko. Lahat ng nag-i-interview po sa akin ay pinagtatawanan lang ako. Sinasabihan po akong nababaliw at ang iba naman ay tinatawag akong ambisyoso. Ito ay kapag binabanggit ko na ang pangarap ko balang araw ay mabago ang mundo at maging bilyonaryo. Napaka-imposible daw ito, kaya itigil ko na ang panaginip at bangungot na ito. Kaya sa job hiring kanina, inay, sa 10 na nag-apply ay 9 ang nakuha at ako lang ang hindi natanggap. Naghahanap kasi ng trabaho si Felipe dahil sa nais niya sana na makapag-ipon para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Huwag mo na silang pansinin, anak. Hayaan mo na kung hindi ka natanggap. Marahil ay may mas magandang plano ang Panginoon at ang mundo para sa iyo. Sometimes God breaks your plan because that plan will break you soon. Gawin mo lang kung ano sa tingin mo ang posible sa ngayon. Marahil ay hindi ka paniniwalaan, ngunit hanggat nananalig ka sa iyong mga layunin, ay magpatuloy at maniwala ka lamang dahil naniniwala din ako sa kung ano ang kaya mong gawin. Wika ng supportive na ina. Minsan na rin siyang nagkaroon ng trabaho bago ang pangyayaring ito. Isa siyang janitor sa isang electrical company sa kanilang syudad. Ipinasok siya ng kanyang tito Angel noon. Tuwang-tuwa sa trabahong ito si Felipe, kaya niya ginagalingan araw-araw. Kahiligan din niya kasi ang pagkukumpuni at pag-iimbento
ng kung ano-anong bagay na maiisip nito na may kaugnayan sa elektrisidad. Hangad niya na sana'y mailipat siya sa departamento na ito para lalo pang matuto at mahasa sa larangan na ito. Dahil sa obsession niya sa aktibidad na ito, ay lagi siyang nakikialam sa mga trabahong hindi niya na sana sakop. Hanggang sa isang araw, sa kagagawan ni Felipe ay nagkaaberya. May nasira ito at may pumutok. Nagdulot ito ng malaking perwisyo sa kumpanya. Tinanggal sa trabaho si Felipe. Habang papalabas ito ng gusali, nakasalubong niya ang grupo ni Zacarias, mga trabahante din ng parehong kumpanya. Masyado ka kasing ambisyoso. Janitor ka, pero kung umasta ka ay para kang electrician o isang engineer. Ano ka, may sayad? Ambisyoso, wika ni Zacarias. Sabay tawanan ng mga ito at iniwan ang kawawang si Felipe. Mula noon ay hindi na nakahanap kailanman ng trabaho si Felipe. Good evening to everyone. Welcome to our company's year-end party. Before anything else, let me introduce to you the father of our company's president, our guest for tonight's event. Please give him a warm of applause, please. May we call on the founder of our beloved corporation, Mr. Felipe Salazar Jr. Paglantad ng VIP, nabigla ang lahat na ang lumabas sa pinto ay si Mang Piping, ang bagong janitor ng kumpanya. Siya pala ang papa ng kanilang presidente at ang founder ng renewable energy na kumpanya na kanilang pinagtatrabahuan. Nakakapagtaka, ano kaya ang dahilan ng kanyang pagpapanggap? Maraming salamat sa pagpapaunlak niyo sa akin, paumanhin at dahil sa aking kagustuhan kaya ako nagpanggap. Ito ay dahil sa dalawang dahilan. Una, nais ko ulit maramdaman at maranasan ang maging isang janitor. Dahil sa maniwala kayo't sa hindi, ang pagkakatanggal ko sa trabaho noon ang isa sa pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Ang naging inspirasyon at naging dahilan ng aking narating at ng kumpanya sa ngayon. Naging motivation ko ito para makaimbento ako ng mga bagong renewable energies at makapagpatayo ng isang kumpanya. Hindi naging madali ang journey ko noon. Pinagtatawanan lang ako ng marami dahil sa kakaiba at bago ang mga produktong nilalabas ko sa market. Mga produktong hindi pangkaraniwan, mga makabagong imbensyon na napaka-imposible na tangkilikin sa paningin ng nakakarami. Hanggang sa paglipas ng maraming taon ay nagtagumpay ito at maraming tao ang sumaya, natulungan at naging magaan ang buhay. Always remember that every success story is started with a dream. Masarap ang mahirapan kung ang paghihirap ay para sa iyong mga pangarap. And while achieving your dream, remember that you can never cross the ocean unless you have the courage to lose sight of the shore. Huwag kang mangamba na mawala sa paningin mo ang dalampasigan. Magpatuloy ka lang sa pagtatawid sa karagatan ng iyong mga pangarap. Pagkatapos ng kanyang talumpati ay natuwa ng labis si Jerome sa alok ni Ginoong Salazar
Agad na pinaunlakan ng janitor ang paanyaya nito na siya ay pumunta sa mansyon ng kanyang amo para gabayan at turuan ang binata na matupad ang pangarap niya. Dahil ang pangalawang rason ng pagpapanggap ni Mr. Salazar ay para malaman at makumpirma kung totoo nga ba ang bulong-bulungan na si Jerome na isang janitor tulad nito ay isa ding baliw at nahihibang dahil sa tayog ng kanyang pangarap tulad niya noon. Dahil dito, napatunayan ni Mang Piping si Ginoong Felipe Salazar Jr. na siya ay naging matagumpay at nabago ang mundo dahil sa kakaiba kung paano siya mag-isip. Ang binansagan noon na ambisyoso na, may sayad pa, ay bilyonaryo na ngayon. Mga kaasenso, ang success sa buhay ay parang isang cactus sa isang napakainit na disyerto. Isang pambihira at kakaibang halaman na kayang mabuhay sa walang tubig at maalinsangan na lugar. Hindi ibig sabihin na hindi kinaya ng iba ay hindi mo na rin kakayanin. Tatandaan, anything always seems impossible until someone does it. Umpisahan mo lang, may maniwala man o sa wala, because the journey of 1,000 miles begins with a single step. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento. Baka pwede ka na rin mag-subscribe. Libre naman ito. Muli, ito ang yung kasenso, Glenn Denario. Maraming salamat po.